Ngayon, pag-usapan naman natin ang argumento na paglabag daw sa soberanya ng Pilipinas ang pagsuko kay Duterte sa ICC. Mukhang kapani-paniwala sa unang tingin, pero legally, wala pong basihan ang argumentong ito. Ito po ang mga kadahilanan. Number 1. Ang RA 9851 o ang Philippine Law on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity ay naisabatas noong 2009. Ibig sabihin, kusang loob na nagdesisyon ang Pilipinas sa pamamagitan ng Kongreso na kilalanin at makipagtulungan sa mga international tribunals tulad ng ICC sa mga kasong may kaugnayan sa war crimes, genocide, at crimes against humanity. Ang pagpasa ng nasabing batas ay isang malinaw na exercise ng soberanya. Hindi ito ipinilit ng dayuhang kapangyarihan. Now, nang pinasa ng Kongreso ang RA 9851, kinilala natin bilang isang soberanong bansa na may karapatan ang ICC na litisin ang mga ganitong krimen. Kaya't ang kooperasyon sa ICC po ay hindi pagsuko ng soberanya. Ito ay isang desisyon ng isang malayang estado tulad ng Pilipinas na sumunod sa international standards. Number 2. Ang Section 17 ng RA 9851 ay malinaw na nagbibigay ng legal na basehan sa kooperasyon sa ICC. Basahin natin mismo ang sinasabi ng Section 17 ng nasabing batas. The relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this Act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Ibig sabihin, kung may existing na kaso sa isang international tribunal tulad ng ICC, hindi na po kailangang litisin sa Pilipinas. Maaaring ipasa ng gobyerno ang kaso sa ICC kung ito ay saklaw ng kanilang jurisdiksyon. At mas malinaw pa sa kasunod na bahagi. Ito po ang sabi ng batas. The Philippine authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Ang Section 17 mismo ang nagbibigay ng legal na kapangyarihan sa gobyerno na isuko si Duterte sa ICC at walang sinasabing kailangang litisin muna siya sa loob ng Pilipinas. Malinaw na naaayon sa batas ng Pilipinas ang pagsuko kay Duterte dun sa ICC. Hindi po ito paglabag sa soberanya, bagkos ito ay pagsunod sa ating sariling batas. Ang batas na yon ay ang RA 9851. Number 3. Ang soberanya po ay may kasamang kapangyarihang magtalaga ng jurisdiksyon. Dahil ang pagiging isang soberanong estado ay hindi nangangahulugang kailangang exclusively litisin ang mga krimen sa loob ng sariling teritoryo. Ang isang malayang bansa ay may kapangyarihang pumasok sa mga kasunduan sa ibang bansa, makipagtulungan sa mga international tribunals tulad ng ICC, at isuko ang jurisdiksyon sa mga kaso kung kinakailangan, lalo na kung mas may angkop na forum para dito. Nang sumali po ang Pilipinas sa Rome Statute at pinasa ang RA 9851, ito ay malinaw na exercise ng soberanya. Now, ang desisyon na isuko si Duterte sa ICC ay hindi pagkawala ng soberanya. Ito ay paggamit ng soberanya upang itaguyod ang hustisya. And number 4, hindi nyo ba na-realize na ang pagtanggi na makipagtulungan sa ICC ay magpapahina, hindi magpapalakas sa soberanya ng Pilipinas? Ang soberanya ay hindi lamang tungkol sa kalayaan.
tungkol din ito sa responsibilidad na sumunod sa mga international commitments at panatilihin ang respeto sa rule of law. Kung tatanggihan ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC, masisira po ang reputasyon natin sa international community. Maaaring mawalan ng tiwala sa atin ang ibang bansa sa larangan ng foreign relations at international law, at magmumukha tayong isang rogue state na hindi sumusunod sa pandaigdigang batas. Ang pagsunod sa RA 9851 ay nagpapakita na gumagana ang rule of law sa Pilipinas. At ang kooperasyon sa ICC ay isang patunay na malakas ang ating soberanya. Hindi po ito kahinaan. Bottom line, ang pagsuko ng Pilipinas kay Duterte sa ICC ay hindi paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Ito ay malinaw na naaayon sa RA 9851 at sa mga obligasyon ng Pilipinas sa ilalim ng Rome Statute. At ang kooperasyon sa ICC ay isang exercise po ng soberanya, hindi pagsuko nito. Muli, ang video na ito ay para sa educational purposes lamang. Layunin nitong magbigay ng legal na paliwanag at hindi ito isang pagtataguyod ng anumang political agenda.